Mga kababayan, may naganap na hindi ninyo paniniwalaan. Ma'am, totoo po ba? Sa bansang ito, sa isang pihit lang ng gripo, umaagos na ang malinis na tubig ng walang hanggan? Nanginginig ang boses ni Joseph Kibet, isang inhinyerong naghuhukay ng balon sa loob ng 15 taon, habang patuloy siyang lumilipat sa tuyong rehiyon sa Hilagang Kenya. Nangyari ito nang ang dalawang eksperto sa paghuhukay ng balon na nakikipagsapalaran sa buhay para makapaghatid ng tubig sa mga taga-baryo na naglalakad ng 50 kilometro para sa 1 litro ng tubig ay napilitang manatili sa Maynila ng 3 araw dahil sa pagkakamali sa international flight. Alam ba ninyo, ang nakakagulat na katotohanan na ang mga taong nagtatrabaho sa isang malupit na kapaligiran kung saan ang bawat patak ng tubig ay nagtataglay ng buhay ng buong komunidad ay umiyak sa isang pampublikong paliguan sa Pilipinas. Ang mga bihasang manggagawa ay halos nawalan ng ulirat nang makita ang tubig na umaagos mula sa gripo ng hotel at nawalan sila ng salita dahil sa sobrang mura ng bottled water na ibinebenta sa mga convenience store. Sa kanilang karanasan, itinuro nila sa atin kung gaano kahimala ang kasaganahan ng tubig na itinuturing nating normal. Ang dami ng tubig na lumalabas sa gripong ito sa loob ng 1 araw ay mas marami pa kaysa sa tubig na nalalabas sa balon na hinuhukay namin sa loob ng 1 taon. Ang mga salitang ito, na binigkas ni Samuel Mwangi, isang 35 taong gulang na manghuhukay ng balon, habang umiiyak, ay labis na nagpabago sa aking puso bilang tagasalin. Ano kaya ang pag-asa na natagpuan nila sa Pilipinas? Sila na patuloy na nakikipaglaban sa kakulangan ng tubig. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang 3 araw na himala na naranasan ng mga modernong bayani na ito, na patuloy na nagpupunyagi na magdala ng tubig ng buhay sa lupa ng Afrika, sa Pilipinas, isang bansang sagana sa tubig. Tiyak na mapapakinabangan ninyo ang aral na ito at lalo kayong magpapasalamat sa tubig na umaagos sa gripo. Bago tayo magsimula, kung maaari lang, mangyaring pindutin ang like at subscribe upang mas marami pa tayong maibahaging mga kuwentong nakakaantig ng puso. Maraming salamat. Kumusta po? Ako si Maria de la Cruz at nagtatrabaho ako bilang International Development Consultant sa Water Resource Development. Sa loob ng 25 taon, sinuportahan ko ang mga proyekto sa paghuhukay ng balon sa iba't ibang rehiyon na may kakulangan sa tubig sa buong mundo. Ngunit ang 3 araw na naranasan ko sa Maynila noong Oktubre ng nakaraang taon ang pinaka-emosyonal na pangyayari sa aking buhay. Noong araw na iyon, ako ang interpreter para sa 2 well driller mula sa rehiyon ng Turkana sa Northern Kenya. Sila ay nakatakdang direktang lumipad mula Nairobi patungong Geneva para dumalo sa isang International Conference on African Water Resource Development na inorganisa ng United Nations. Gayunpaman, dahil sa pagkakamali sa paglipat ng eroplano, napilitan silang dumaan sa Maynila at dahil sa pagkaantala ng connecting flight, na-extend ang kanilang pananatili sa 3 araw. Ang rehiyon ng Turkana, kung saan nagtatrabaho ang mga driller, ay isa sa mga rehiyon sa mundo na labis na apektado ng matinding kakulangan sa tubig. Ang taunang rainfall ay 100 mm lamang, wala pang 1/4 ng rainfall sa Maynila. Ang pinakamalapit na water source ay 6 na oras na lakad at ito ang malupit na realidad. Ang mga babae at bata ay nagdadala ng 20 litro ng tubig sa kanilang ulo. Si Joseph Kibet, ang team leader, ay nag-aral ng civil engineering sa Kenyan National University at sa loob ng 20 taon, siya ay namuhay sa paghuhukay ng balon sa rehiyon. Nakahukay na siya ng higit sa 150 balon, nagbigay ng malinis na tubig sa mahigit 50,000 taga-baryo. Ngunit dahil sa epekto ng tagtuyot, bumaba ang level ng groundwater bawat taon at napilitan silang maghukay ng mas malalim na mga balon. Si Samuel Mwangi, ang well driller, ay nagtataglay ng kasanayan sa paghahanap ng tubig kahit sa mahihirap na geological formation, pinagsasama ang tradisyonal na teknik na minana niya sa kanyang ama at modernong makinarya. Ang mga balon na hinukay niya ay tinatawag na himalang balon dahil nagpapakita ito ng malinis na tubig kahit sa mga lugar na sinasabing walang tubig. Si Grace Wanjiku, ang Water Quality Inspector, ay isa sa ilang babaeng inhinyero sa Kenya. Siya ang may responsibilidad na suriin ang kaligtasan ng tubig
na nahukay at panatilihin ang kalidad nito upang tiyaking ligtas itong inumin ng mga taga-baryo. Ang misyon niya ay protektahan ang mga taga-baryo mula sa mga sakit na dulot ng maruming tubig. Karamihan sa mga driller ay hindi pa nakakakita ng tubig na umaagos mula sa gripo mula nang sila ay ipinanganak. Sa kanilang bayan, ang tubig ay sinasalok mula sa ilalim ng lupa o dinadala mula sa malayo. Umaabot ng maraming oras para makakuha ng 1 litro ng tubig at ang tubig na iyon ay masyadong mahalaga kaya't ginagamit lamang ito para sa inumin. Noong gabi ng Oktubre 20, nang dumating sila sa Ninoy Aquino International Airport, unang nakaranas ng matinding pagkabigla ang mga driller sa palikuran ng airport. Nang pihitin ang gripo, biglang umagos ang tubig at higit sa lahat, malinaw at malinis ito. Nagtanong si Joseph, "Talaga bang pwedeng inumin ang tubig na ito?" Nang sumagot ako, "Opo." Ang tap water sa Pilipinas ay isa sa pinakaligtas sa mundo. Nagpakita siya ng mukha na hindi makapaniwala. Sa aming nayon, kahit ang tubig na sinasalok namin sa balon ay kailangan pang pakuluan bago inumin. Ngunit ang tubig na ito, pwede palang inumin ng direkta. Sa bus mula airport patungong hotel, tinititigan ng mga driller ang dumadaloy na skyline ng Maynila sa labas ng bintana. Nang ipaliwanag ko na ang bawat isa sa libu-libong ilaw na kumikinang sa magkabilang gilid ng expressway ay isang bahay na may running water at kuryente, nawalan sila ng salita. "Ang lahat ba ng mga gusaling iyon na umiilaw ay may gripo?" Tanong ni Samuel na nagulat. "Opo, at malinis na tubig ang lumalabas sa bawat gripo," sagot ko, at ang bus ay nabalutan ng malalim na katahimikan. Nang dumating kami sa hotel sa Makati at inakay sila sa kanilang mga kwarto, naganap ang unang matinding pagkabigla. Nang pihitin ni Grace ang gripo sa banyo, nakita niya ang malakas na pag-agos ng tubig kaya't napaluhod siya. Hindi ako makapaniwala. Napakaraming tubig ang lumalabas sa simpleng pagpihit lang ng gripo. Tinanggap niya ang tubig sa nanginginig niyang mga kamay at dahan-dahang ininom. Sa sandaling iyon, nagsimulang umagos ang luha sa kanyang pisngi. Ang tubig na ito talaga namang matamis at masarap. Mas malinis pa kaysa sa well water na aming iniinspeksyon. Paanong nangyari ito? Si Joseph naman ay nakaranas ng katulad na pagkabigla sa katabing kuwarto. Nagulat siya hindi lang sa gripo ng banyo kundi pati na rin sa shower na naglalabas ng napakaraming mainit na tubig. Sa aming nayon, 1 beses lang sa 1 buwan ang ligo at ang ginagawa lang namin ay punasan ang katawan gamit ang 1 balde ng tubig. Ngunit dito, maaari akong maligo araw-araw gamit ang napakaraming malinis na tubig. Noong gabing iyon, hindi sila makatulog dahil sa sobrang pagkasabik. Sa kanilang hotel room, tumawag sila sa kanilang mga pamilya sa kanilang bayan. Sa tawag ni Samuel, "Inay, nasa isang bansa ako na hindi ka panipaniwala. Sa pagpihit lang ng gripo, mas malinis na tubig kaysa sa balon ang lumalabas at mayroon pang mainit na tubig." Mula sa kabilang linya, narinig ang boses na nag-aalala, "Huwag kang magbiro, Samuel. Baka may lagnat ka lang." Kinabukasan, maaga silang nagising para muling tingnan ang gripo. Gusto nilang tiyakin na hindi pa naginip ang nangyari kahapon. Habang papunta sa restaurant para mag-almusal, nakita ng mga driller ang isang maliit na decorative fountain sa lobby at muli silang nagulat. Gumagamit sila ng tubig para lang sa dekorasyon. Napakagastos na kaligayahan, bulalas ni Grace. Nag-compute si Joseph. Sa tubig na ginagamit sa fountain na iyan sa loob ng 1 araw, pwede na itong buhayin ang 50 tao sa aming nayon sa loob ng 1 buwan. Sa almusal, isa pang sorpresa ang naghihintay. Ang mga baso ay may yelo. "Pati ba ang yelo, inilalagay ninyo sa inumin?" Tanong ni David Equa, ang batang driller, habang nakadilat ang mata. "Opo. Karaniwan ang mga inuming may yelo sa Pilipinas, lalo na tuwing tag-init," paliwanag ko, at umiling sila. Kung iisipin namin ang kuryente at tubig na kailangan para gumawa ng yelo sa aming bayan, napakalaking luho nito at hahayaan lang itong matunaw sa inumin. Pagkatapos ng almusal, bumisita kami sa Manila Water Treatment Plant. Ito ay isang special program na biglaan naming inayos dahil nagpakita ng malaking interes ang mga driller sa sistema ng tubig sa Pilipinas. Nang dumating kami sa treatment plant,
Nabigla sila sa laki ng water facility. Nawalan sila ng salita sa laki ng facility na kumuha ng milyon-milyong tonelada ng tubig mula sa Ilog Pasig at ginawa itong drinking water sa pamamagitan ng advanced treatment. Hindi ka panipaniwala. Ginagawa ninyong drinking water ang tubig mismo mula sa ilog? Nagulat na sabi ni Samuel. Sa aming rehiyon, ang ilog ay tuluyang natutuyo. Kahit sa tag-ulan, putik at hindi pwedeng inumin, paghahambing ni Grace. Habang ipinapaliwanag ang proseso ng purification, masigasig na nagsusulat ng notes ang mga driller. Nagpakita sila ng matinding interes, lalo na sa multi-stage filtration system at sa proseso ng chlorine disinfection. Kung gagamitin namin ang teknolohiyang ito sa aming bayan, gaano karaming tao ang matutulungan, emosyonal na sabi ni Joseph. Nang ipaliwanag ng officer ng treatment plant na, sa Pilipinas, normal lang na may ligtas na tubig ang bawat bahay mula sa gripo, lumuha ang isa sa mga driller. Ang dami ng tubig na supply ng facility na ito, sa loob ng isang oras, ay kasing dami ng tubig na hinuhukay namin sa buong buhay namin. Sa paliwanag tungkol sa sistema ng distribution, nabigla sila sa network ng water pipes sa buong Metro Manila na umaabot sa 40,000 kilometers ang haba katumbas ng isang beses na pag-ikot sa mundo. Sa aming nayon, tao ang nagdadala ng tubig mula sa balon patungo sa bawat bahay. Ngunit dito, water pipes ang konektado sa bawat bahay, hanga ni David. Bumisita kami sa isang pampublikong spa resort sa Maynila. Ito ay isang special request mula sa mga driller. Nais nilang maranasan kung paano gumagamit ng napakaraming tubig ang mga Pilipino sa pagligo. Nang dumating kami sa isang traditional at exclusive spa na tinawag na ang bahay ni Lola Remedios, sinalubong kami ng mainit ng attendant. Dahil bihira ang mga dayuhan, maingat niyang ipinaliwanag ang paraan ng pagligo, pagpapahinga. Ang ekspresyon ng mga driller habang naghuhubad ng kanilang damit sa dressing room ay parang humaharap sila sa isang sagradong ritual. Para sa kanila, ang maligo gamit ang napakaraming tubig ay isang first-time experience sa kanilang buhay. Nang pumasok sila sa shower room, naglabas sila ng tunog ng pagkabigla. Oh, ang tanawin ng isang jacuzzi na puno ng tubig na may umuusok na singaw ay parang panaginip. Ang lahat ba ng ito ay tubig para lang sa isang ligo? Nanginginig ang boses ni Samuel. Opo, ang tubig ay pinapalitan ng bago araw-araw, paliwanag ko, at nawalan sila ng salita. Naganap ang matinding emosyon sa yugto ng paglilinis ng katawan. Sa dami ng mainit na tubig na umaagos mula sa shower, nagsimulang umiyak ang mga driller. Umupo si Joseph at umiyak. Diyos ko, maaari bang pahintulutan ang ganitong luho? Ang mga tao sa aming nayon ay nagpupunas lang ng katawan gamit ang isang basong tubig. Umiiyak din si Grace at sinabi, ang mga babae sa aming bayan ay naglalakad ng maraming oras araw-araw para sa tubig. Ngunit dito, sa pagpihit lang ng gripo, napakaraming malinis na tubig ang lumalabas. Si Peter Odingha, ang batang driller, ay nagdarasal habang nasa ilalim ng shower. Mga ninuno, nasa langit na ba ako? Nakabalot ako sa napakalinis at mainit na tubig. Mas naging malaki ang emosyon nang sumisid sila sa jacuzzi, tub. Sa sandaling nabalot ang kanilang balikat sa mainit na tubig, nagsimulang umiyak ang lahat ng mga driller. Hindi ka panipaniwala, ang buong katawan ko ay nakabalot sa mainit na tubig. Mayroon bang ganitong kaluho? Umiiyak na sabi ni Samuel. Sa aming nayon, nababasa lang kami sa ulan tuwing tag-ulan, ngunit hindi kami nakabalot sa ganitong mainit na tubig. Ito ba ay panaginip? Bulong ni David. Habang nagpapahinga sa tub, naaalala ng mga driller ang kanilang mga pamilya sa kanilang bayan. Gusto kong maranasan din ito ng aking asawa at mga anak balang araw, sabi ni Joseph habang nakatingin sa malayo. Ang aking ina ay sumasakit ang likod araw-araw dahil sa pag-iigib. Gaano kalaki ang ginhawa kung mayroon siyang ganitong mainit na tubig, sabi ni Peter habang nakapikit. Ang isang regular customer sa spa ay nagsalita sa mga driller. Salamat sa inyong pagbisita mula sa malayo. Magpahinga kayo ng maayos. Lalo silang naantig sa mabait na salita. Tinatamasa ng mga Pilipino ang ganitong luho bilang normal, ngunit mabait sila sa aming mga dayuhan, sabi ni Grace nang may pasasalamat. Pagkatapos ng higit sa isang oras na pagligo, ang ekspresyon ng mga driller ay parang ipinanganak silang muli. Hindi lang ang katawan namin,
kundi pati na rin ang aming kaluluwa ang nalinis, sabi ni Samuel ng may sariwang ekspresyon. Pagkatapos maranasan ang ganitong luho, ano ang dapat naming iuwi sa aming bayan? Tanong ni Joseph ng seryoso. Pag-alis sa spa, ang attendant ay nagsabi sa mga driller, sana, balang araw, makakaligo rin ang inyong mga asawa sa ganitong uri ng paliguan sa inyong bayan. Nagbigay ng malalim na paggalang ang mga driller at nagpakita ng pasasalamat. Kinagabihan, bumisita kami sa Manila Baywalk, Harbor Square. Ito ay dahil gusto ng mga driller na makita ang tubig dagat. Sa sandaling nakita nila ang dagat, muli silang nagulat. Napakalaking dami ng tubig ang narito. Ngunit maalat kaya't hindi pwedeng inumin, sabi ni David ng may komplikadong ekspresyon. Sa aming bayan, ang taunang rainfall ay 200 millimeters lang kahit tag-ulan. Ngunit dito, may infinite na tubig kahit hindi pwedeng inumin. Ironiya, hindi ba? Malalim na isinasaalang-alang ni Samuel. Sa isang water fountain sa parke, muling tinikman ng mga driller ang tap water ng Maynila. Nasa tabi na ng dagat, ngunit malinis na tubig ang lumalabas sa gripo. Paano nangyari ang teknolohiyang ito? Usisa ni Grace. Ipinaliwanag ko rin ang tungkol sa desalination technology, ngunit ang pinaka-nakaimpluwensiya sa mga driller ay ang saloobin ng mga Pilipino na huwag mag-aksaya ng tubig kahit na ito ay sagana. Naantig ang mga driller nang makita ang mga batang naglalaro sa parke na maingat na umiinom ng tubig mula sa fountain. Sagana ito, ngunit lahat sila ay umiinom ng may pag-iingat. Ito ang tunay na kasaganahan, malalim na tumango si Joseph. Sa hapunan noong gabing iyon, natuto rin ang mga driller tungkol sa kulturang pagkain ng Pilipinas. Labis silang naantig sa kaugalian ng paghuhugas ng kamay bago kumain at ang panalangin ng pasasalamat. Pareho rin kaming naghuhugas ng kamay bago kumain, ngunit kaunting tubig lang ang ginagamit namin. Dito, pwedeng maghugas ng maingat gamit ang sapat na tubig, paghahambing ni Peter. Ang pasasalamat para sa tubig ay nakapaloob din sa aming panalangin, nauunawa ang sabi ni Grace. Lalo silang nagulat nang inihain ang sinigang sa restaurant. Ang malinaw at masarap na sabaw na ito ay posible lang dahil sa malinis na tubig, hanga ni Samuel. Sa aming bayan, limitado ang tubig na magagamit para sa pagluluto. Ngunit dito, maaari silang gumamit ng dekalidad na tubig nang walang pag-aalinlangan kahit para sa pagluluto, naiinggit na sabi ni David. Sa umaga ng ikalawang araw, bumisita ang mga driller sa isang convenience store. Muli silang nabigla sa presyo ng bottled water. 15 pesos lang ang 500 ml na tubig. Hindi makapaniwalang ekspresyon ni Joseph. Sa aming bayan, kailangan naming maghukay ng balon para makakuha ng ganitong dami ng malinis na tubig. At ito, nabibili lang sa 5 pesos, sabi ni Samuel habang nag-compute. Mas nagulat sila sa dami ng uri ng tubig, sparkling water, mineral water, flavored water, at iba pa. May iba't ibang uri pala ng tubig? Nagpapasalamat kami kung anuman ang makuha naming tubig, sabi ni Grace habang nag-iisip. Nagtanong sila sa clerk ng convenience store tungkol sa pagkakaiba ng tap water at bottled water, at ang sagot ay, ligtas naman pareho, pero marami ang pumipili batay sa preference. Pwede mong pumili batay sa preference? Mayroon bang ganitong kaluho? Bulalas ni Peter. Noong umaga, nagkaroon kami ng pagkakataong bumisita sa isang karaniwang bahay ng Pilipino sa Maynila. Isa itong special program na isinaayos sa tulong ng Water Department. Bumisita kami sa bahay ng Pamilya Santos, isang pamilya na may 4 na miyembro, para makita ang paggamit ng tubig sa bahay ng Pilipino. Muling nabigla ang mga driller nang makita ang malakas na pag-agos ng tubig mula sa gripo ng kusina. Ginagamit nila ang malinis na tap water para sa pagluluto, paghuhugas ng pinggan, sa lahat, hanga ni Grace. Naantig ang mga driller nang makita ang ina na naghuhugas ng gulay gamit ang tap water. Sa aming bayan, kinukuskus lang namin ang gulay sa buhangin para alisin ang dumi. Masyadong mahalaga ang tubig kaya't hindi namin ito pwedeng gamitin para sa paghuhugas ng gulay, paghahambing ni Samuel. Ang pinakamatinding pagkabigla ay ang banyo. Nang ipaliwanag ang sistema ng flush toilet, nawalan ng salita ang mga driller. Ang tubig na ginagamit sa isang flush ay sapat na para sa isang pamilya na may 4 na miyembro sa loob ng isang araw sa aming nayon, seryosong sabi ni Samuel.
Ipinakita ng ama ng pamilya Santos ang mga tips sa water saving tulad ng low-flow showerhead at pag-iwas sa double wash. Kahit sagana, hindi sila nag-aaksaya. Kahanga-hanga ang mindset na ito, hanga ni Grace. Ipinakita ng anak ng pamilya Santos, isang grade 5 student, ang research paper niya tungkol sa kahalagahan ng tubig para sa kanyang summer project. Natutunan ko na maraming tao sa mundo ang nahihirapan dahil sa kakulangan ng tubig present ng bata. Nagulat ang mga driller nang makita ang larawan ng kanilang bayan sa research paper. Alam din pala ng mga batang Pilipino ang tungkol sa amin, na antig na, sabi ni Joseph. Noong hapon, bumisita kami sa observation deck ng The Grand Manila Tower. Muling nabigla ang mga driller sa tanawin ng Maynila mula sa itaas. Lahat ng mga gusaling iyon ay may water pipe. Milyon-milyong tao ang gumagamit ng malinis na tubig, malalim na, sabi ni David. Habang nagpapahinga sa restaurant sa observation deck, tumawag muli ang mga driller sa kanilang mga pamilya. Sa tawag ni Samuel, "Tatay, nasa isang bansang parang langit ako. Ang tubig ay walang hanggan at lahat ay namumuhay sa biyaya nito." Kinagabihan, naglakad kami sa tabing ilog ng Pasig River, Baywalk. Ngumiti ang mga driller nang makita ang mga batang naglalaro ng tubig sa parke. Naglaro ng tubig ang mga bata, isang tanawin na hindi namin maiisip sa aming bayan, masayang, sabi ni Grace. Sa umaga ng huling araw, humiling ang mga driller na maranasan muli ang spa. Ito ang pinakamalaking luho sa aming buhay. Gusto naming lasapin muli ang kaligayahang ito, seryosong sabi ni Joseph. Sa umagang bath, dahan-dahang nagpahinga ang mga driller sa jacuzzi habang inaalala ang kanilang 3 araw na karanasan. Kami ay mga engineer na naghuhukay ng balon, ngunit hindi lang teknolohiya ang natutunan namin sa bansang ito, kundi pati na rin ang puso ng pasasalamat sa tubig, malalim na sabi ni Samuel. Pag-alis sa spa, binigyan ng attendant ang mga driller ng maliliit na tuwalya bilang regalo. Tuwing makikita ninyo ang tuwalyang ito pag-uwi ninyo, sana maalala ninyo ang ligo sa Pilipinas. Ang tuwalyang ito ay aming kayamanan. Ipapasa namin ang kasaganahan ng tubig sa Pilipinas sa aming mga kababayan, nagpapasalamat na, sabi ni Joseph. Sa departure area ng Naya, nagpasalamat ang mga driller sa akin. Ma'am Maria, binago ng 3 araw na ito ang aming buhay. Natutunan namin kung gaano kaganda ang puso ng bansang Pilipinas, sabi ni Joseph habang hawak ang aking kamay. Pagbalik nila, nakatanggap ako ng maraming mensahe mula sa mga driller. Ang ulat mula kay Joseph. 1 buwan na ang nakalipas mula nang kami ay bumalik. Nag-umpisa kami ng 5 bagong proyekto sa paghuhukay ng balon at nakapagbigay na kami ng tubig sa 3 nayon. Pagkatapos ng 6 na buwan, dumating ang magandang balita. Sa pagpupunyagi ng mga driller, 50 bagong balon ang nahukay sa rehiyon ng Turkana at 30,000 taga-baryo ang may access na sa malinis na tubig. Pagkatapos ng 1 pang taon, nagsimula ang isang malakihang water supply project sa tulong ng pamahalaan ng Pilipinas at Kenya. Ang proyekto ay naglalayong magbigay ng ligtas na tubig sa 100,000 taga-baryo gamit ang pinakabagong water treatment technology ng Pilipinas. Ang ilan sa mga driller ay nagpunta sa Pilipinas para mag-aral ng teknolohiya. Si Samuel ay kasalukuyang nag-aaral ng water engineering sa isang graduate school sa Maynila. Ngayon, sa rehiyon kung saan nagtatrabaho ang mga driller, nagsisimula ng umusbong ang kultura ng pagpapahalaga sa tubig. Sinasabi na sinisikap ng mga taga-baryo na huwag mag-aksaya ng tubig na tinatawag nilang estilong Pilipino. Ang 3 araw na karanasan na iyon ay hindi lang isang aksidenteng pananatili. Ito ay isang pagkikita ng mga taong nakakaalam ng halaga ng tubig at ng isang bansa na hindi nakakalimot na magpasalamat sa biyaya ng tubig. Ang tubig na umaagos sa gripo na itinuturing nating normal, ang kakayahan na maligo araw-araw, ang lahat ng ito ay isang himala at biyaya sa mundo. Ang mga bayaning nakikipaglaban sa kakulangan ng tubig ang nagturo sa atin ng tunay na kahulugan ng kasaganahan. Ito ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pusong nagpapasalamat at hindi ituring na normal ang anumang mayroon tayo. Kayong lahat na nakinig sa kwentong ito, tiyak na makakaramdam kayo ng mas malalim na pasasalamat kaysa dati tuwing pipihit kayo ng gripo o maliligo ngayong gabi.
Ang luha na inihulog ng mga driller na patuloy na gumagawa ng himala sa disyerto ng tubig ay luha ng emosyon. At ang luhang iyon ay nagiging bagong pag-asa na nagpapabago sa buhay ng maraming tao. Maraming salamat. Sana ang kuwentong nakakaantig ng puso na ito ay magsilbing inspirasyon upang magkaroon ng pasasalamat sa tubig at malasakit para sa mundo.